Magandang gabi sa inyo mga sir. Meron na naman tayo natapos na project, Raider 150 Fi. Fully loaded ng electrical accessories pero nagawa natin na ganito kalinis. Parang stock settings lang at wala pang ginagalaw pero sobrang dami na nating in-install. Halos lahat na mga sir, complete package na to pero napakalinis. Ang isa sa in-install natin, mini driving light na Senlo X1 GT mga sir. 70 watts, sobrang solid ng buga ng MTL na to. At tara mga sir, papasilip ko sa inyo kung paano natin ginawa yung wirings na ito. So yan mga sir, sa mga connection pa lang, naka-bridge lahat yan at nakabalot ng tape yung loob. Napaka-solid mga sir. Simula dito sa kanyang headlight. Nga pala mga sir, etong motor na to ay pang show. Straight TRC yung kanyang pyesa mga sir. 100,000 ang inuubos sa motor na to. At itong motor na to mga sir, pinagkatiwala sa atin, iniwan sa ating shop. Yung may-ari nito mga sir, nasa US. Pinadala niya lang sa tropa niya sa Pinas, dito sa atin, para magawa natin. So yan, balik tayo. Simula sa headlight, napakalinis. Hanggang sa steering mga sir, ang ginamit natin na wire dyan, Japan wire mga sir, 100% copper yan. Tapos hinihinang natin lahat ng dugtungan. After hinangin, babalutin natin yan ng electrical tape na original nito. After balutin, susuksukan pa natin yan ng shrinkable tube. Para solid na solid yung dugtungan. At kahit mabasa or ulanin yung mga sir, hindi yan magkakaroon ng loose connection. Ganyan ka-solid. Tapos yung bungkus na wire na yan, binabalot natin yan ng tape. After ng tape mga sir, meron yung wire sleeve. So yan, kung makikita nyo, napakalinis. Kahit magpapalit kayo ng ball race mga sir, walang magiging problema sa wirings. Kasi protected siya. Tsaka hindi siya magagasgas ng chassis. Kahit iliku-liku nyo yung manibela. Banda dito mga sir, napakalinis. One line setup yan. Wala kayong makikita ng mga nakakalat na wire or mga balabalagbag na balas or relay. Dito naman sa ating busina, original PL loud horn mga sir. Tapos pinag-isipan natin yung mounting yan. Meron yung play sa makina. Merong clearance. Then maganda yung play. Tapos, syempre naka-terminal. Para kung sakaling gusto magpalit ng busina, plug and play na lang mga sir. Hindi na magagalaw sa wirings. At yung wire nyan mga sir, naka-wire slip din. Papunta rito sa ating harness. Yung harness na ginawa natin mga sir, bukod dyan sa stock harness. Hindi natin pinakailaman yung kanyang stock harness. Dito naman mga sir, sa kanyang batok, napakalinis ng ating pagkakagawa. One line setup. Walang makikita ng mga kalat-kalat na wire or mga relay. Talagang na-cable management natin ang maayos tong motor na to. Dito mga sir, butas yan, kabilaan. Pero wala kayong makikita mga relay or mga wire. Kahit yung balas at interrupter relay na itago natin na maayos. Pinag-isipan natin yung paggawa dito sa unit na to. Dinala to ng umaga mga sir, natapos tayo, dilim na. Ganyan natin pinaglalaanan ng oras yung bawat motor. Hindi natin minamadali. Dito naman sa battery mga sir, sa battery section, na maximize natin lahat ng space. Pag gumagawa tayo mga sir, hindi natin yan tinitipid sa materials. Kahit napakamahal na ng materials sa electricals ngayon mga sir. Dito sa kanyang negative side, syempre naka-terminal yan, hindi natin basta-basta iniipit sa tornilyo. At saka mga sir, yung ating negative, meron kanya-kanyang negative yung loads natin. May sariling negative ang MDL, may sariling negative ang kanyang loud horn. So yung wire na yan mga sir, 2 piraso yan, tumakbo sa kanya-kanyang load. Sa positive mga sir, ganun din, 2 linya rin yan. Yung isang linya, tumakbo sa fuse. Merong fuse ang MDL, tapos yung isang linya, tumakbo sa loud horn. May fuse ang MDL, may fuse ang loud horn mga sir. Tapos tumakbo yan sa mga relays. Pagka ganyan ng wiring mga sir, hindi yan mag-aagawa ng kuryente kasi merong kanya-kanyang linya. Tapos in-install natin yan mga sir ng anti-nakaw. Two-way alarm system mga sir, merong keyless start, anti-nakaw, anti-agaw, silent mode alarm at merong park locator. Napakaganda mga sir pag meron kayo nito. Kahit iwanan nyo yung motor nyo, kampante kayo. Kasi meron yan. So yan mga sir, napaka-solid. Bukod sa malinis, tamang procedure ang wiring. Pwede sa maselan. Dito sa kabila mga sir, pasilip ko sa inyo. Ayan yung pagkakagawa natin ng busina. Gawang may selan mga sir. Naka-bridge din yan lahat. Naka-terminal. Clearance check. May clearance sa makina. Tapos ito mga sir, yung ating in-install. Kinonverta natin to mga sir ng original Daytona switch. Left and right mga sir. Ginawa natin yung plug and play sa motor. Alam nyo ba mga sir, dito sa Raider 150 Fi, maselan ang pagko-convert ng aftermarket switch. Kadalasan yung mga first time or yung mga hindi pa kabisado itong Raider FI wirings, napupundi nila yung headlight. Tayo mga sir, kahit anong switch kaya natin i-convert dito sa Raider kasi kabisado natin yung sistema.
Tapos itong Daytona switch mga sir, ginawa natin yung multifunction. Lahat ng hahanapin yung function nandyan na. So yan, testingin natin. Ang unang-una mga sir, nilagyan natin yan ng dual horn. Ibig sabihin ng dual horn, meron pa rin stock horn, hindi natin inalis. Tapos loud horn. Tapos merong rapid. So yan, testing. Stock horn. Ito yung pindutan mga sir. Pag inon yan, naka-ano na siya, loud horn. Napaka-solid tumunog mga sir. Tapos pag diniin na natin yan, rapid. Napaka-solid. Kahit patay yung makina, todo bigay yung tunog ng busina. Kasi may kanya-kanyang linya, hindi nagagawa ng kuryente mga sir. Tapos meron yung engine kill switch. So testing. Ayan. Ito yung kill switch. So yun, working yung kanyang kill switch. Tapos syempre, ito yung headlight. Hindi pa nakasalpak yung ating headlight. Ito naman yung ating mini driving light. Ayan, napaka-solid. Tingkad ng ilaw mga sir. Tapos ang kagandahan pa, meron yung passing. Kinonect din natin yan sa kanyang headlight. Yung high ng headlight nagpa-passing. So magiging dalawa yung passing. Hindi mawawala ng passing kahit nakapatay pa. Kahit patay pa yung MDL, kahit patay pa yung headlight, magpa-passing siya. So ayan mga sir, napaka-solid ng pagkakagawa natin. Talagang inubusan natin ng oras to, hindi natin minadali. Yun ang dahilan mga sir, kaya hindi tayo tumatanggap ng sobrang dami. Halos pumutok na nga yung messenger natin sa dami ng inquiries. Pero wala mga sir, kasi mag-isa lang ako. Hindi pa ako nakakanap ng mga kasama. Meron akong tinitraining pero hindi pa ganun kahasa bago ko sila isa lang sa mga ganitong gawain. Kasi ito mga sir, maselan talaga to. Itong motor na to mga sir, iniwan sa atin. Pinagkatiwala, hindi naman nila tayo kilala. Napaka-solid ng motor na to. Sobrang dami ng ginastos. Napakadidiin ng pyesa. Lahat TRC. Ultimo sa swing arm, sa shock. Dito sa brake system. Sa radiator. Sobrang solid. Yan, flex ko na lang din yung motor ni sir. Pati 5 TRC. Sa mga naghahanap na mapagkakatiwalaan sa wirings, mga sir, baka makonsider nyo ako. Kahit iwan nyo sa akin isang taon motor nyo, walang magiging problema mga sir. Kasi dito sa gawaan ko, compound to. Sinasara yung roll up pagkagabi na. Tsaka walang ibang nakakapasok dito, kami-kami lang. So yun mga sir, maraming salamat. I-upload ko pa rin yung ano neto, after neto. Pag nabuo ko na yung kaha, testingin natin lahat. Let's go! A few moments later. Magandang umaga sa inyo mga sir. Ito na po yung final output sa ginagawa natin na Raider 150 Fi. Bali natapos na natin siya kagabi pa. So ngayon lang natin iti-testing ngayong umaga kasi bawal na magingay pag gabi na mga sir. So ayan, testingin natin lahat ng mga functions na ginawa natin dito sa unit na to. Kinonvertan natin siya ng Daytona switch na original mga sir. Kaliwa at kanan yan. Tapos ginawa natin yung multifunction. So testing. So ito, hindi natin napundi yung headlight mga sir. Working lahat yan. Tapos meron yung passing. Nagpa-passing ang headlight pati ang MDL. Tapos meron yung kill switch mga sir. Ayan, yung engine kill switch. Hindi na mamatay yung dashboard. Talagang engine lang ang mamamatay. Yung iba kasi pagka kinonect dito, pati dashboard patay. Sa susi nila kinukuha. Mali yung ganun mga sir. Tapos naka dual horn setup to mga sir. So meron siyang stock. Meron din yung loud. Tapos nilagyan natin yan ng rapid mga sir. Kapag diniinan. Ito naman yung kanyang MDL. Kung mapapansin nyo mga sir, solid na solid yung buga ng ilaw. Ito yung low niya, puti. Yung high niya, dilaw. Tapos kahit nakapatay, may passing. Kahit naka-low, may passing. Kahit naka-high, may passing. So hindi mawawala ng passing mga sir. Nilagyan din natin yan mga sir ng switchless hazard. So pagka kinaliwa, signal, then kanan, signal. Pero pag kaliwa, sabay kinanan, mag-hazard mga sir. Wala na kayong ibang pipindutin. Nandito na lahat ng functions na kailangan nyo. Tapos nilagyan natin to mga sir ng two-way alarm system mga sir. Anti-nakaw, anti-agaw motor. Merong silent mode alarm, tapos merong keyless start. So ito mga sir, kahit walang susi yan, mapapa-start natin yung motor. Dalawang pindot lang dito sa kidlat. Ay, mga kill switch mga sir. Ayan. Ayan, working yung motor kahit walang susi. Tayin natin. Meron din yung alarm. Ito yung mag-iingay yung motor at saka yung remote, tapos hindi mapapaandar. Ayan. Yung pangalawang galaw, mag-iingay yung motor. O kaya kahit susian mga sir.
Dito kasi mga sir, medyo maaga pa, may mga tulog pa, kaya hindi natin gaano matesting. So yung function nun mga sir, mag-iingay yung motor at saka yung remote, tapos hindi mapapaandar yung makina kahit anong gawin. So kung ayaw nyo ng ganun mga sir, meron tong settings na remote lang ang mag-iingay. Halimbawa yung motor nyo nasa labas, tapos nasa loob kayo ng bahay, malalaman nyo na may gumagalaw ng motor nyo. So ito, 5 pindot lang dito. 1, 2, 3, 4, 5. So ayan, naka-silent mode alarm na siya. So halimbawa na nakawin yung motor nyo, sinira susian. Ito lang ang nag-iingay mga sir, yung kanyang remote. Tapos hindi yan mapapaandar kahit anong gawin. Sa kick man o sa push start. Ayan. Hindi siya mapapaandar. Tapos mga sir, meron din tong anti-nakaw motor. Ay, anti-agaw pala, sorry. Yung kapag kinuha yung susi mo, mapapatay mo siya gamit yung remote. Testing. So halimbawa, kinuha yung susi mo, 200 to 250 meters ang kayang abutin ng remote na to. Ayan, umaandar. Isang pindot lang dito mga sir, mamamatay, tapos mag-iingay, tapos hindi na ulit mapapaandar. Ayan. Tensya na mga sir, hindi ko maitodo yung pagde-demo kasi may natutulog pa tayong kapitbahay. So ganun ang function niya mga sir. Kapag ginagawan kayo ng motor, isang pindot lang dito, mag-iingay yung motor, pati yung remote, tapos hindi yan mapapa-start kahit anong gawin. Meron din to mga sir na park locator. Ayan. Sumasagot siya. Kunyari sa parking, hanapin mo yung motor mo, malalaman mo kung nasan. Ano pa ba hindi natin na-demo? Tapos itong ginagamit natin switch mga sir, flex ko lang din. Magamit na tayo ngayon ng mas magandang klase ng switch. Zenlo original na yan mga sir. Waterproof ang harap at yung likod. So yan, hindi tayo tumitigil sa pag-i-innovate mga sir. Nag-ahanap tayo ng pyesa ng mas mainam. Lahat ng pwedeng ikaganda sa wiring mga sir, ginagawa natin dito. So yan mga sir, okay na to, for pick up na tong motor na to. Yung may-ari na ito mga sir, nasa US. Bali ang nagdala lang dito, yung kaibigan niya. Maraming salamat sa tiwala mga sir. Sa mga gusto magpagawa, kahit anong unit, kahit anong brand mga sir, gumagawa tayo. May schedule lang po yung gawaan natin, para smooth lang yung paggawa at hindi tayo nagmamadali. So yun mga sir, maraming salamat sa panonood. God bless and ride safe always.